Dinama ni Mayumi ang hangin na humahampas sa mukha niya habang umaandar ang bus na magdadala sa kanya sa Baryo Kamalig. Isang malaking desisyon ang kanyang ginawa at yun ay ang lisanin ang lugar kung saan siya lumaki at nahasa bilang isang kilalang antingera. Sa paglisan niya sa lugar na yon, ay tuluyan na rin kinalimutan ni Mayumi ang pagiging isang antingera dahil yun ang naging ugat upang patayin ng mga aswang ang buo niyang pamilya. Malaking banta kasi si Mayumi sa mga aswang at dahil hindi siya kayang patayin ng mga ito, ay ang pamilya niya ang pinuntirya ng mga aswang. Masakit para kay Mayumi na kaya niyang proteksyonan ang sarili niya pero hindi ang mga mahal niya sa buhay. Nang huminto ang bus, ay bumaba agad si Mayumi. Sumakay siya ng tricycle na naghatid sa kanya sa Baryo Kamalig. Ang lugar na yon ay ang bayang sinilangan ng lolo niya na nagturo sa kanya na maging isang mahusay na antingera. Naglakad siya hanggang sa marating niya ang lumang kubo ng kanyang lolo. Nilinisan ni Mayumi ang kubo na puno ng alikabok. Inayos niya ang mga dala niyang gamit. Tinanggap na niya na doon na siya maninirahan hanggang sa bawian na siya ng buhay. Sa pagod ni Mayumi sa mga ginawa niya, ay natulog muna siya kahit walang laman ang kanyang tiyan. Nagising si Mayumi dahil sa mahihinang pagkatok sa pinto ng kubo. Madilim na ang paligid, kaya alam niyang gabi na. Sa pagbukas niya, ay nakita niya ang isang baklang kahit gabi na, ay kulapol pa rin ang makeup sa muka. May dalayong mangkok na may laman na tinolang manok. Welcome to the neighborhood! Welcome to Baryo Kamalig! Sino ka? Ano kailangan mo? Magandang gabi. Dinalang kita ng tinola, ha? Ako nga pala si Venus. Bago ka lang ba dito? Nakita ko kasi na pumasok ka rito kaninang hapon, kaya sabi ko, finally, may kapitbahay na rin na Kes. At dapat lang tayo maging neighbor kasi parehas tayong beautiful. Hindi ako tumatanggap ng pagkain sa hindi ko kilala. Umalis ka na. Nakakaistorbo ka sa pagpapahinga ko. Isasarado na sana ni Mayumi ang pinto, pero mabilis siyang pinigilan ni Venus. Wait lang. Ito naman, ang sungit kagad. Gusto ko lang naman makipagkaibigan sa iyo eh. Ano nga palang pangalan mo? Hindi ko kailangan ng kaibigan. Alam mo, masarap ako magluto. At isa sa specialty ko, itong tinola. Native na ninakaw na manok ang ginamit ko rito, kaya masarap yan. Kaya tanggapin mo na. Pa-welcome ko na rin yan sa'yo rito. Hindi ka ba marunong umintindi? Ang sabi ko, hindi ko kailangan ng kaibigan. Pero kailangan mo ng pagkain, ano ka ba? Sure ako na wala kang food. Ikaw din, mahirap kumilos ng gutom. Baka mapano ka. Ay, oo nga pala, may kanin ako. Gusto mo ba dalan din kita dito? Bakit ba ang kulit mo? Umalis ka na! Hindi ko kailangan yung tinola mo. Magsasalita pa sana si Venus, pero tuluyan ng isinarado ni Mayumi ang pinto. Nang marinig niya ang papalayong yabag ng paa nito, ay umupo siya sa sahig na kawayan at nagpakawala ng malalim na paghinga. Sa totoo, ay nagugutom na si Mayumi, ngunit mas pinili niyang hindi tanggapin ang pagkain ni Venus dahil alam niya na maaaring yun ang maging simula ng kanilang pagkakaibigan. Hindi masungit na tao si Mayumi. Ang totoo nga ay masayahin siya, pero kinailangan niyang maging masungit upang hindi magkaroon ng kaibigan. Ang pagkamatay ng pamilya niya ay nagdulot ng malaking takot sa kanya na lahat ng taong magiging malapit sa kanya ay malaki ang tsansang mamatay din dahil sa pagiging antingera niya. Kinabukasan, nagulat si Mayumi nang muli niyang marinig ang boses ni Venus sa labas ng kanyang bahay. Nang buksan niya ang pinto, ay naroon na si Venus na may dalang pagkain. Ikaw na naman? Ano na naman kailangan mo sa akin? Ay, ano ba naman yan? Ang aga-aga pero ang sungit-sungit ng peg mo? Alam mo, hindi ka magkakaroon ng jowa kung ganyan ka.
Well, anyway, dinalang kita ulit ng pagkain para sa almusal mo. Sinangag, itlog at tosino na ako ang gumawa ha, take note. Sigurado akong magugustuhan mo itong tosino ko. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na hindi ko kailangan ng pagkain mo? Oy, ano ka ba? Masama ang tumatanggi sa grasya. Sige na, tanggapin mo na to. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo to kinukuha. Matiim na tiningnan ni Mayumi si Venus. Ngunit kahit anong talim ang tingin niya rito, ay nanatili yun nakangiti. Naisip niya na kung tatanggapin niya ang pagkain na dala ni Venus, ay aalis na yon at hindi na siya guguluhin. Kaya kahit labag sa kalooban niya, ay kinuha ni Mayumi ang dalang pagkain ni Venus at mabilis na isinarado ang pinto. Ipinatong ni Mayumi ang pinggan sa lamesa at tinitigan yon. Napalunok siya dahil mukha talaga yung masarap. Kaya naman natukso na siyang kainin yon. Dagdag pa na hindi siya nakakain ng nakalipas na gabi. Nilantakan ni Mayumi ang pagkain ng nakakamal. Namangha siya dahil masarap talaga ang tosino. Balanse ang tamis at alat nun. Nagulat si Mayumi nang makita niya si Venus na nakasilip pala sa bintana at mukhang kanina pa nito pinapanood ang pagkain niya. Hoy, bakla! Anong ginagawa mo dyan? Mini-make sure ko lang, ateng, na kinakain mo ang luto ko at hindi mo itatapon. O diba? Tama ko, diba? Masarap yan. Oo na, masarap ang luto mo. Pwede bang umalis ka na? Mamaya na. Hihintayin ko pang matapos ka sa pagkain para dadaling ko na pag-alis ko yung pinggan. Akala mo ay isang unggoy na umakyat si Venus sa bintana para makapasok sa loob ng kubo. Humila ito ng isang upuan at humarap kay Mayumi. So ano? Pwede ko na bang malaman ang pangalan mo? Mayumi. Ako si Mayumi. Gasang ka talaga. Mula ako sa Malinaw. Sige lang, kain ka lang dyan. Huwag mong isipin na nandito ako. Dahil sa gutom ni Mayumi, ay hindi niya na pinansin si Venus. Nang matapos siyang kumain, ay agad namang nagpaalam si Venus. Dala ang pinggan nito. Nang mag-isa na si Mayumi sa kubo, ay nagpakawala siya ng isang malalim na paghinga. Hindi niya alam, ngunit tila dahil sa pagiging makulit at masayahin ni Venus, ay naging magaan agad ang loob niya rito. Ang akala ni Mayumi ay huminto na si Venus sa pagdala ng pagkain sa kanya matapos niyang tanggapin ang isang beses ang pagkaing binibigay nito. Ngunit simula lang pala yun dahil sa halos araw-araw na pagdalaw ni Venus ay palagi itong may dalang pagkain. Hanggang sa tuluyan ng naging magaan ang loob niya kay Venus at doon na nga nagsimula ang pagkakaibigan nilang dalawa. Isang gabi, habang nasa bahay ni Mayumi si Venus, ay may sinabi ito na labis na gumulat sa kanya. Alam mo ba, friend? Marami talagang aswang dito sa Baryo Kamalig. Kaya dapat lagi kang alerto at mag-iingat. Naku, ako mabait ako. Pero hindi lahat ng tao rito ay kagaya ko. Yung iba, magaling magpanggap. Pero ang totoo, nagbabagong anyo sa gabi. Anong ibig mong sabihin? Maraming ang aswang dito. Hindi ka ba nakikinig? Hindi ako naniniwala sa mga aswang. Ikaw ang bahala. Basta, nagsasabi at nagpapaalala lang ako sa iyo. Tumahimik si Mayumi. Sinabi niya kay Venus na hindi siya naniniwala sa aswang dahil parte yon ng paglimot niya sa kung sino talaga siya. Ngunit sa loob-loob niya ay muling nabuhay ang takot na matagal niya nang gustong takasan. Isang umaga, naglalakad si Mayumi bitbit ang isang bayong na puno ng pinamili niya sa palengke. Sa ilang araw niya sa Baryo Kamal, ay nakahanap kagad siya ng trabaho sa bayan, sa tulong naman ni Venus. Ipinasok siya nito bilang tagapaglinis sa parlor kung saan ito nagtatrabaho. Tinuturuan din siya ni Venus na mag-makeup at manggupit ng buhok dahil ayon dito ay mas malaki ang sasahuri niya kung magkagaya sila ng trabaho. Unti-unti ay tinalikuran na ni Mayumi ang pagiging antingera
at sinimulan niyang mamuhay na malayo sa dati niyang ginagawa. Sa paglalakad ni Mayumi ay natanaw niya ang pagkukumpulan ng mga tao sa isang malawak na damuhan sa gilid ng daan. Napuno siya ng kuryosidad kaya lumapit siya roon at tiningnan kung ano ang pinagkakaguluhan ng mga tao. Sa gitna ng kumpulan ng mga tao ay nakahandusay ang isang duguang katawan ng isang babae na wala ng buhay. Nakabukas ang mga mata nun na parabang puno yan ng takot bago ito namatay. Marami itong kagat sa iba't ibang parte ng katawan at sa itsura ng babae ay nahinuha agad ni Mayumi na aswang ang pumatay dito. Narinig ni Mayumi ang pagsasalita ng isang matandang babae. Ayon dito, umatake na naman ang mga aswang sa Baryo Kamalik. Biglang nanlamig si Mayumi. Naisip niya na mukhang napadpad siya sa lugar na may mas matinding panganib kesa sa iniwanan niyang lugar. Inalis na niya ang tingin niya sa bangkay at nagmamadaling naglakad pauwi. Pagdating ni Mayumi sa kanyang kubo, ay agad na nagtungo roon si Venus. Bakas sa mukha nito ang pagkabahala at takot. Habang inaayos niya ang mga pinamili, ay kinausap siya ng bago niyang kaibigan. Friend, alam mo na ba yung nangyari ngayon? May natagpuan na namang patay na babae kanina doon sa damuhan, malapit sa bahay ni Kapitan. Ay naku, Diyos ko po. Hindi ko nga tiningnan at takot na takot akong makakita ng patay. Oo, nadaanan ko. Nakita ko yung katawan ng babae. Pero halos wala na siyang dugo sa katawan. Gawa ba talaga ng aswang yun, Venus? Tumango si Venus at iniabot kay Mayumi ang basket. Sa lugar na ito? Naku, hindi na ako magtataka. Marami talaga ang aswang dito sa Baryo Kamalig, lalo na't liblib ito. Kaya wag na wag ka talaga magtitiwala kagad sa mga tao rito, ha? Bakit, Venus? Isa ka ba sa mga aswang dito? Ano? Ako aswang? Of course not, Choknat. Pero alam mo, iba ang inaaswang ko. Mga lalaki. Joke lang. Hoy, paano ako magiging aswang? Eh di sana, dati pa kita biniktima, no? Saka, kung magiging aswang ako, mga boys na ang bibiktimahin ko kasi lason para sa akin ang mga petchay. Bahagyang natawa si Mayumi sa sinabi ni Venus. Pero alam mo, akala ko dati, tahimik at payapa dito sa Baryo Kamalig. Kaya nga ako dito lumipat pero nagkamali pala ako. Alam mo, Mayumi, tahimik nga ang baryong ito sa paningin ng hindi nakakaalam na maraming aswang dito. Pero dati naman ay tahimik talaga dito eh. Kaya lang, pinamugaran na ito ng aswang kasi masyadong liblib. Madali na para sa mga tsakang aswang na yon na magtago rito. Kung marami na palang aswang dito, bakit hindi na lang umalis ang mga tao? May ilang umalis na rin, pero mas marami ang nananatili at tinatanggap na lang nila ang panganib na kakambal ng lugar na ito kasi wala silang kakayahan na umalis eh. Marami kasi sa mga taga rito, walang anda. Anong anda? Anda, datong, pera, salapi, money. Huminga ng malalim si Mayumi at naisip niya na mukhang nagkamali siya sa paglipat sa Baryo Kamalig. Ay, akala ko nakatakas na ako sa ganitong uri ng panganib. Tumakas ako sa lugar namin dahil sa mga aswang, pero sa lugar na mukhang mas maraming aswang pala ako babagsak. Kaya nga dapat mag-iingat ka, friend. Maraming aswang dito na magaling magtago. Hindi mo alam kung sino ang aswang at sino ang hindi. Kaya dapat hindi ka basta-basta nagtitiwala. Mahirap na, no? Hindi na nagsalita pa si Mayumi. Naisip niya na umalis na lang sa Baryo Kamalig, pero agad din niyang binura ang planong yon dahil wala na siyang mapupuntahan. Nangako na lamang siya sa sarili na kahit na anong mangyari ay hindi na siya babalik sa pagiging antingera niya at magiging bulag at bingi na lamang siya sa panganib na nasa kanyang paligid. Sa gitna ng tahimik na gabi ay nagising si Mayumi sa malakas at puno ng takot na sigaw na nagmula sa labas ng bahay ni Venus. Nagsitayuan ang balahibo niya sa kanyang mga braso at agad siyang napabalikwas ng bangon.
Lumapit siya sa bintana at sumilip. Nakita niya si Venus na tumakbo palabas ng bahay nito habang ang muka ay puno ng takot at namumuo ang mga luha. Wala itong tigil sa pagsigaw at paghingi ng tulong. Agad na binuksan ni Mayumi ang pinto at tinawag si Venus. Tumakbo naman si Venus papunta sa kanya at nang makapasok ito ay mabilis niyang isinara ang pinto. May malaking sugat si Venus sa braso. Walang tigil ang pag-agos ng dugo sa kanyang mga kamay. Anong nangyari sa'yo, Venus? Bakit ka may sugat? Masok na aswang sa bahay ko habang tulog ako. Gusto niya akong patayin. Mabuti na lang nakalabas ako sa bahay ko. Ano ba yan? Akala ko katapusan ko na talaga. Natigilan si Mayumi nang maramdaman niya na may aswang sa labas ng kubo. Hindi na siya nagdalawang isip pa. Agad niyang kinuha ang isang maliit na kahon na nakatago sa lagayan niya ng mga damit. Kinuha niya mula roon ang isang anting-anting na nagtataglay ng proteksyon laban sa mga aswang. Isinuot niya yon at walang pag-aalinlangang kinuha ang matalim na itak na nakatago sa gilid ng pinto. Mayumi, anong gagawin mo? Nasa labas pa rin ang aswang. Kailangan ko siyang labanan. Huwag ka nang lumabas, friend. Delikado yan. Hindi mo alam kung gaano kasama ang aswang na yon. Kaya ko ang sarili ko. Basta, dito ka lang. Bago pa man makahirit si Venus, ay lumabas na si Mayumi sa kanyang kubo. Hawak ang itak. Hinawakan niya ng maigpit ang anting-anting na nakasabit sa kanyang leeg at naniwala siya sa kapangyarihan nun. Paglabas ni Mayumi ay biglang may lumitaw na aswang mula sa likod ng punong nakatayo sa labas ng kubo. Nasa harap na niya ang aswang. Isang nilalang na may matutulis na kuko, mabangis na mata at mga pangil na kayang-kayang pumunit ng laman. Umalis ka na rito! Dahil kung hindi, mapipilitan akong tapusin ang buhay mo sa gabing ito! Imbis na matakot ang aswang, ay mas lalo pa yung naging mabangis sa sinabi ni Mayumi. Mabilis ang naging pagkilos ng aswang at agad yung umatake kay Mayumi. Iniwasan naman ni Mayumi ang aswang at sinugatan niya ito sa tagiliran gamit ang itak. Kasunod noon ay malakas niyang tinaga ang braso nito at sumirit ang dugo ng aswang. Nagpalitan ng pag-atake si Mayumi at ang aswang, pero kahit isang beses ay hindi nagawang masugatan ng aswang si Mayumi. Umikot ang aswang sa likuran ni Mayumi at tinangkang sunggaban siya mula roon. Pero mabilis na lumingon si Mayumi, sabay saksak ng itak sa leeg nito. Napangiti si Mayumi nang masilayan ang gulat sa mukha ng aswang. Sa paghugot niya ng itak ay napaluhod ang aswang sa lupa hanggang sa padapayong bumagsak. Pinaikot ni Mayumi ang itak sa mga kamay niya at matapang na tiningnan ang walang buhay na aswang. Matapos mapatay ni Mayumi ang aswang, ay pumasok siya sa kanyang kubo. Huminga siya ng malalim at tinanggal ang anting-anting mula sa kanyang leeg. Ibinalik niya yon sa kanyang kahon. Umupo siya sa sahig at hindi pa rin siya makapaniwala na muli siyang nakipaglaban sa isang aswang. Si Venus naman ng mga sandaling yon ay humarap sa kanya at masayang pumalakpak. OMG! Grabe, Mayumi! You're my hero na talaga! Hindi ko akalain na kaya mong gawin yun. Akala ko'y isa ka lang mainihin na babae, pero grabe ka umariba ha, sa pakikipaglaban mo sa aswang. Saan ka natutong makipaglaban ng ganon, ateng? Ang lolo ko ang nagturo sa akin. Bata pa lang ako, hinubog na niya ako sa paggamit ng anting-anting at pakikipaglaban sa mga aswang. Wala akong ibang alam na buhay noon kundi ang pagiging antingera. Wow! Bongga! Antingera ka pala kung ganon. Aba, hindi ko talaga inaasahan na may ganyang kang kakayahan ha. Bakit hindi mo naman kagad sinabi sa akin? Kasi tinalikuran ko na ang pagiging antingera at ang pakikipaglaban sa mga aswang. Kaya nga ako umalis sa lugar kung saan ako nakatira kasi kilala na ako ron bilang antingera. Bakit tumigil ka sa pagiging antingera, Day? Okay lang bang malaman? Dahil kasi sa pagiging antingera ko, nagalit ang mga aswang sa akin. Nakita nila ako bilang malaking banta. Kaya isang gabi, inatake nila ang pamilya ko.
Pinatay nilang lahat ang mahal ko sa buhay at ayoko nang maulit yon, Venus. May awang tiningnan ni Venus si Mayumi. Hinawakan nito ang isa niyang kamay nang nangilid ang luha niya. Ayoko na ng ganong buhay. Ayoko nang maging sanhi ng kamatayan ng mga mahal ko sa buhay. Gusto ko na lang maging normal na tao. Isang simpleng babae na walang daladalang mabigat na responsibilidad. Kaya ba gusto mo ng tahimik na buhay dito sa Baryo Kamalig? Ganun ba? Oo, yun ang tanging hiling ko. Pero mukhang hindi ko na rin makukuha yun sa lugar na ito. Yung laban ko kanina sa aswang, huli na yun. Gusto ko na lang ng tahimik na buhay, Venus. Iintindihan kita, friend. Don't worry. Wala akong pagsasabihan ng bagay na yan tungkol sa'yo. Promise. Maraming salamat, Venus. Salamat dahil muli ako nagkaroon ng kaibigan dahil sa'yo. Matamis na ngumiti si Venus at binigyan siya nito ng mahigpit na yakap. Umawala na ang mga luhang pinipigilan niya nang maalala niya ang kanyang pamilya dahil sa naging pag-uusap nila ni Venus. Simula noon ay naging sunod-sunod na ang mga atake ng mga aswang sa Baryo Kamalig. Halos gabi-gabi, may balita ng mga taong nawawala o natatagpuang walang buhay. Ngunit pinilit ni Mayumi na wag yung intindihin. Mahigpit niyang kinakalaban ang sariling konsensya at pinaalalahanan ang sarili. Natalikuran na niya ang pagiging antingera at nawala na ang kanyang interes sa mga labanang kagaya nun. Isang umaga, pumunta siya sa palengke para bumili ng gulay. Habang iniisip ang sunod-sunod na pag-atake ng mga aswang at ang mga napapabalitang biktima, ay hindi niya namalayan ang isang lalaking pasalubong sa kanya. Nagbanggaan sila at tumilapon ang mga gulay mula sa bayong ni Mayumi. Ano ba yan? Bakit ba hindi ka tumitingin sa dinadaanan mo? Ay naku, pasensya ka na miss ha. Pero ikaw ang hindi nakatingin sa dinadaanan mo eh. Ako pa talaga sinisi mo? Agad na yumukod si Mayumi upang pulutin ang mga gulay. Nang tulungan siya ng lalaki, ay binigyan niya yon ng matalim na tingin. Huwag mo na nga akong tulungan. Kaya ko na to. Sa susunod, tumingin ka na lang sa dinadaanan mo. Pasensya na miss. Hindi ko talaga sinasadya. Hindi pinansin ni Mayumi ang lalaki. Matapos niyang mailagay sa bayong ang lahat ng gulay, ay malalaki ang hakbang na naglakad siya pabalik sa kanyang kubo. Pag-uwi niya sa bahay, ay biglang bumalik sa isip niya ang lalaking nakabanggaan niya sa palengke. Hindi niya alam kung bakit naglaro ang gwapo ng muka sa kanyang isipan. Isang hapon, habang nagpapahinga si Mayumi sa kanyang kubo, ay may biglang kumatok sa pinto. Bumangon siya at sa pagbukas niya ng pinto, ay nakita niya si Venus na may malaking ngiti. Anong kailangan mo, Venus? Nagpapahinga ako. Amaya ka na magpahinga, friend. Sumama ka na muna sa bahay ko. Bakit? Anong meron sa bahay mo? Meron akong bagong boyfriend. Ipapakilala kita, tara na. Hay naku, hindi ako interesado. Alam mo namang hindi na ako nakikipagkaibigan sa iba, di ba? Naku, ikaw ha. Ang sungit-sungit mo na naman. Bago lang kasi siya rito, friend. Galing siya ng syudad at kailangan niya ng mga bagong friend tulad natin. Venus, hindi ako interesadong makipagkaibigan. Masyado ka naman suplada. Sige na, pagbigyan mo na ako. Makikipagkilala ka lang naman eh. Napabuntong hininga na lang si Mayumi at napilitan siyang tumango. Oo na, sige na, sasama na ako sa'yo. Alam ko naman na hindi mo ako titigilan eh. Sandali at magpapalit lang ako ng damit. Huwag ka na magpalit, Day. Okay na yan. Tara na. Wala nang nagawa si Mayumi nang hilahin siya ni Venus papunta sa bahay nito. Pagdating sa bahay ni Venus, bumungad agad kay Mayumi ang pamilyar na muka ng lalaki. Hindi siya maaaring magkamali. Ang lalaking yun. Ang nakabanggaan niya nung isang araw na lalaki. Nang makita si Mayumi ng lalaki, ay ngumiti ito at kumaway pa sa kanya. Anong ginagawa mo ritong lalaki ka? Ay, wait lang. Magkakilala ba kayo? Hindi ko siya kilala.
Bakit para kang Amazona dyan na galit kay Jimmy ha, Mayumi? Mayumi pala ang pangalan mo. Ako nga pala si Jimmy. Hindi pa kami magkakilala, Venus. Pero nakabanggaan ko si Mayumi sa palengke. Nakakahiya nga eh. Kasi nilaglag ko yung mga gulay niya. Kaya, sorry ulit Mayumi ha. Hindi ko naman talaga sinasadya yun eh. Ay, mukhang itinadhana naman pala kayo magkita oh. Napakunot ang noo ni Mayumi at tiningnan ng masama si Venus. Tumigil ka nga dyan, Venus. Huwag mo nga ako itukso sa lalaking yan. Bakit, Day? Bagay naman kayong dalawa ha. Pareho kayong bagong salta dito sa Baryo Kamalig. Pero, malay mo, baka dito talaga kayo dinala ng tadhana. Kasi kayo ang para sa isa't isa, o diba? Akala ko ba ipapakilala mo lang ako? Bakit napunta na sa tadhana na yan? Nagjo-joke lang naman ako, Mayumi. Sige na, pumayag ka na maging friend si Jimmy para dalawa na tayong friend niya, o diba? Para mas masaya. Ama si Venus, sana maging magkaibigan na tayo, Mayumi. Ayos na sa akin nakakilala lang kita, Jimmy. Pero wala akong balak na makipagkaibigan sa'yo. La, suplada na naman siya, oh. Siguro, kaya ayaw mo ako maging kaibigan, Mayumi. Kasi ang gusto mo ay maging kaibigan mo ko. Napakayabang mo naman pala talaga. Alam mo, Venus, uuwi na lang ako. Nagsayang lang ako ng oras dito eh. Imbis na nagpapahinga ako sa bahay. Diyan na nga kayong dalawa. Bahala kayo sa buhay nyo. Uy, ano ka ba? Patola ka naman. Nagbibiro lang naman si Jimmy. Wala akong pakialam. Basta, ayoko makipagkaibigan sa Jimmy na yan. Malikod na si Mayumi at naglakad palabas ng bahay ni Venus. Ngunit nang nasa bahay na siya, ay nabahala siya sa sarili niyang reaksyon kanina. Hindi niya maintindihan kung bakit parang mainit ang dugo niya kay Jimmy. Ngunit hindi rin niya mapigilang isipin ang ngiti ng binata habang siya'y tinutokso nito kanina. Kinagabihan, habang tahimik na kumakain si Mayumi sa loob ng kanyang kubo, ay narinig niya ang boses ni Venus sa labas. Hindi na siya nagulat dahil halos gabi-gabi na lang na dumadalaw ang kanyang masiyahing kaibigan na yon. Binuksan niya ang pinto at nakita si Venus na may dalang mangkok ng sinigang. Hello, friend. May niluto akong sinigang, oh. Baka gusto mo. Sayang naman kung hindi mo matitikman. Halika, pasok ka. Tamang-tama kasi kumakain na rin ako. Nakangiting pumasok si Venus at inilapag ang mangkok sa lamesa. Umupo na rin ito nang umupo si Mayumi. Oh, bakit nandito ka pa? Ako na ang maghahatid ng mangkok mo pagkatapos kong kumain. Hihintayin ko na lang. Saka, meron din akong sasabihin sa iyo, friend eh. Kung tungkol lang yan doon sa mayabang na Jimmy na yon, wag na. Ayoko nang pag-usapan natin ang lalaking yun. Mayumi, hindi naman mayabang si Jimmy eh. Palabiro lang talaga siya kagaya ko. Pero bakit ba ayaw mo maging friend si Jimmy ha? Saka, ang OA-OA naman ang pagtataray mo sa kanya. Ganun ba kalaki ang naging kasalanan niya sa'yo? Pambihira ka naman. Kasi wala na akong balak na makipagkaibigan pa sa iba. Tama na sa akin na meron ako isang kaibigan. At ikaw na yon, Venus. Alam mo, friend, mabait naman talaga si Jimmy eh. Mapagbiro lang talaga siya. Baka naman, pwede mo siyang bigyan ng pagkakataon. Naku, hindi na. Sanay na akong mag-isa. Mas mabuti na yung ganito. Sa totoo lang, masaya na ako na ikaw lang ang kaibigan ko dito sa Baryo Kamalig. Ayoko nang magdagdag pa ng isa. Hinawakan ni Venus ang kamay ni Mayumi at tumitig ito sa kanya. Hindi pa rin ba nawawala ang takot mo? Natatakot ka pa rin ba na baka mapahamak ang mga mahal mo sa buhay? Kaya ayaw mo magkaroon ng maraming kaibigan, ganun ba, friend? Sandaling natahimik si Mayumi. Bumigat ang kanyang dibdib sa tanong na yon. Ngunit hindi niya ito sinagot. Sa halip, pilit niyang iniiwas ang kanyang mga mata sa tingin ni Venus. Mayumi, alam kong marami kang pinagdadaanan. Pero wala ka nang dapat ikatakot ngayon. Huminto ka na naman sa pagiging antingera, di ba? Wala nang dahilan para habulin ka pa ng mga aswang na yon. Napalunok si Mayumi
Ngunit nanatili pa rin ang lamig ng kanyang ekspresyon. Kahit papilit niyang sinasabi sa sarili na wala na siyang dapat ikatakot, ay hindi pa rin niya magawang alisin ang takot na baka maulit ang nangyari sa kanyang nakaraan. Tama ka. Natatakot pa rin ako eh. Pinili ko ang tahimik na buhay kasi ayoko nang maranasan ang mawala ng mahal sa buhay dahil lang nakikipaglaban ako sa kasamaan. Ayoko nang maranasan ang sakit na yun, Venus. Kaya sana, maintindihan mo ko kung bakit ayoko magkaroon ng maraming kaibigan. Naiintindihan ko naman ang nararamdaman mo, friend. Hindi naman masama na magkaroon ka ng bagong kaibigan, hindi ba? Saka kung habang buhay kang mabubuhay sa takot, baka hindi ka na maging masaya niyan. Baka pagtanda mo, saka ka magsisi kung bakit hindi mo i-enjoy ang life. May bahagyang pag-aalinlangan sa mata ni Mayumi habang iniisip niya ang sinabi ni Venus. Hindi niya maiwasang maalala ang lahat ng mga trahedya at sakit na dinanas ng kanyang pamilya dahil sa responsibilidad na iniatang sa kanya bilang isang antingera. O sige na, aalis na ako, friend ah. Pero bago ako umalis, gusto ko lang sanang sabihin sa'yo na sana bigyan mo naman ng pagkakataon si Jimmy na maging magkaibigan kayo. Ako na nagsasabi sa'yo, mabuting tao si Jimmy. Tumango na lamang si Mayumi at hindi na kumontra. Matapos magpaalam ni Venus, ay naiwan siyang nakatulala sa malamlam na liwanag ng lampara sa kanyang kubo. Tumitig siya sa mangkok ng sinigang na iniwan ni Venus. Habang iniisip ang sinabi ng kaibigan, ay naguluhan siya. Napaisip siya kung mali ba talaga ang patuloy na pagkulong niya sa sarili o may dahilan kung bakit sinasabi ng tadhana na subukan niya ulit magtiwala. Binalot si Mayumi ng mga alaala ng kanyang nakaraan, ng mga mahal sa buhay na nawala dahil sa kanyang pagiging isang antingera. Inakala ni Mayumi na dahil sa pagtataray niya kay Jimmy ay iiwasan na siya nito. Ngunit tila mas lalo pang nagkaroon si Jimmy ng kagustuhan na makilala siya. May mga araw na nagugulat na lamang si Mayumi na nasa labas na ng bahay niya si Jimmy at inaaya siyang kumain sa bayan. Ilang beses din itong nagpunta sa trabaho niya para ihatid siya pauwi, ngunit lahat ng yun ay tinanggihan niya. Hanggang isang araw, nagtapat si Jimmy kay Mayumi na may gusto ito sa kanya at nais siya nitong ligawan. Isang malaking hindi pwede ang naging sagot kagad ni Mayumi. Isang gabi, galing si Mayumi sa trabaho. Habang palapit na siya sa kanyang kubo, ay nakita niya si Jimmy na nakatayo sa labas ng kanyang kubo. Meron itong bitbit na isang bungkus na mga bulaklak. Agad na nagtaas ng kilay si Mayumi at tumigil sa harap ng bintana. Jimmy, ano na naman yan? Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo na huwag ka nang magpapakita sa akin? Ito naman, ang sungit kagad. Para sa'yo, Mayumi. Kahit pa araw-araw mo akong tarayan, hindi magbabago ang katotohanan na gusto kita. Ewan ko sa'yo. Sinasayang mo lang ang oras mo sa akin. Wala kang mapapala sa akin. Tandaan mo yan. Ganun eh, tanggapin mo na lang itong mga bulaklak. Please. Ayoko ng bulaklak. Kalat lang yan eh. Umuwi ka na kasi baka mamaya may makasalubong ka pang aswang. Hindi ako natatakot sa mga aswang. Ang importante ay maipakita ko sa'yo kung gaano kita kamahal. Huwag mo nang sayangin ang oras mo sa akin, Jimmy. Maghanap ka na lang ng ibang babae. Hindi ako ang tamang tao para sa'yo. Alam mo, Mayumi, kahit ganyan ka, hindi kita susukuan. Kasi mahal na mahal kita. Kukontrahin pa sana ni Mayumi si Jimmy, pero hindi niya na nagawa. Umalis na kagad ito, dala ang bulaklak. Lumingin pa si Jimmy sa kanya at nakangiting pumaway na sinuklian ni Mayumi ng pag-irap. Sa mga sumunod na araw ay mas lalong naging abala si Jimmy sa panliligaw kay Mayumi. Kahit anong taboy at pagtataray naman ni Mayumi kay Jimmy, ay tila wala itong balak na sukuan siya. Isang gabi, nagising si Mayumi sa tunog ng gitarang naririnig niya mula sa labas. Sinilip niya ang bintana at nakita niya roon si Jimmy, ang tumutugtog ng gitara
at hinaharana siya. Malalim na napabuntong hininga si Mayumi at hinintay niyang matapos ang pagkanta ni Jimmy. Nagustuhan mo ba ang kanta ko para sa'yo, Mayumi? Ako mismo nagsulat noon para sa'yo. Hindi ko nagustuhan. Ang pangit. Sintonado ka pa. Hayaan mo. Sa susunod gagalingan ko na. Kinakabahan kasi ako ngayon kasi first time kong gawin to eh. Wala nang susunod, Jimmy. Huling beses mo nang gagawin yun sa akin. Alam mo bang gabing-gabi na at nagpapahinga na ako? Istorbo ka! Pasensya na. Hindi ko kasi alam na tulog ka na, Mayumi. Saka wala kasing naghaharana ng umaga eh. Umalis ka na nga at tigilan mo na ang panliligaw sa akin kasi hindi kita sasagutin kahit kailan. Hindi na binigyan ni Mayumi ng pagkakataon na makapagsalita pa si Jimmy at isinarado niya na ang bintana. Sumandal siya sa dingding at hindi niya napigilan ang pagngiti nang dahil sa kilig. Yun kasi ang unang beses na may nagharana sa kanya. Kanina pa niya nais ilabas ang reaksyon na yun pero hindi niya magawa dahil ayaw niya yung makita ni Jimmy. Kinabukasan, habang nag-iigib si Mayumi sa poso, ay napasimangot siya nang makita niya si Jimmy na nakangiting palapit sa kanya. Nang binuwat niya ang 2 timba, ay sinundan siya nito. Aagawin sana ni Jimmy ang 1 timba kay Mayumi, pero iniwas niya yon kaya natapon ng kaunti ang tubig na naroon. Tingnan mo ang ginawa mo, Jimmy! Natapon na ang tubig! Inukuha ko na kasi pero iniwas mo eh. Yan, natapon tuloy. Ang hilig mo talagang manisi, ano? Una kasi magdadala ng 1 timba. Hirap ka na eh. Wag na! Hindi ko kailangan ng tulong mo. Umalis ka na nga! Ngunit mapilit si Jimmy. Nagtagumpay itong kunin kay Mayumi ang 1 timba at mabilis itong naglakad papunta sa kubo ni Mayumi. Hoy! Jimmy! Ibalik mo yung timba ko! Isunod mo na lang yung 1 timba! Ako nang bahala rito sa isa! Nagpatuloy si Jimmy sa paglayo kay Mayumi habang bitbit ang 1 timba ng tubig. Nang makarating si Mayumi sa kubo niya, ay nasa labas si Jimmy habang nakangiti ng matamis sa kanya. Ramdam ni Mayumi ang pagiging matyaga ni Jimmy sa panliligaw sa kanya, pero desidido siyang pigilan ang kung anumang nararamdaman niya upang hindi ito mapahamak. Isang gabi, habang nakahiga si Mayumi, ay biglang sumagi sa isip niya si Jimmy. Aminado siya na kinikilig siya sa mga bagay na ginagawa ni Jimmy para sa kanya at nakokonsensya siya sa pagsusungit niya rito. Ngunit kailangan niya yung gawin dahil naniniwala siya na yun ang tamang gawin. Patawarin mo ko kung hindi ko kayang suklian ang pagmamahal mo sa akin, Jimmy. Gusto ko lang masiguro ang kaligtasan mo. Dahil kung malalaman mo kung anong klaseng panganib ang naghihintay sa'yo kapag naging kasintahan kita, baka ikaw na mismo ang lumayo sa akin. Umagilid si Mayumi at inisip niya na nasa tabi niya si Jimmy at nakangiti ito sa kanya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at umasa siyang mapapanaginipan niya si Jimmy. Humiling siya na sa panaginip na yun ay malaya na siya sa takot at masaya silang nagsasama ng lalaking itinitibok ng kanyang puso. Isang gabi, mag-isang naglalakad si Mayumi pauwi sa kanyang kubo. Galing siya ng trabaho at hindi niya kasabay si Venus sa pag-uwi dahil meron itong pinuntahan pagkatapos nila sa trabaho. Yumayakap kay Mayumi ang malamig na hangin ng gabing yon. Nakapokus ang mata niya sa dinadaanan niya. Maya-maya pa ay nakita niya si Jimmy na mabagal na naglalakad sa unahan niya. Binagalan ni Mayumi ang paglalakad upang hindi niya maabutan si Jimmy dahil sigurado siyang kukulitin siya nito kapag nakita siya. Habang nakatutok ang mga mata ni Mayumi kay Jimmy, ay nagulat siya nang may biglang gumalaw sa mga puno na nasa gilid ni Jimmy at mula roon ay sumulpot ang isang mabangis na aswang. Napahinto si Mayumi habang ang dibdib niya ay kumabog ng napakalakas. Maging si Jimmy ay napahinto rin sa paglalakad nang makita ang aswang sa unahan nito. Alam ni Mayumi na kailangan ni Jimmy ang tulong niya, ngunit hindi niya alam kung susugod ba siya
o magmamasid na lamang dahil nangako siya sa sarili na hindi na siya muling makikipaglaban pa sa mga aswang. Napasinghap si Mayumi nang sinunggaban ng aswang si Jimmy at natumba ito. Nakita ni Mayumi ang dugo sa dibdib ni Jimmy matapos itong kalmutin ng aswang. Sa pagkakataon na yon ay nagdesisyon na si Mayumi na tulungan si Jimmy. Naghanap siya ng kahit na anong magagamit na armas. May nakita siyang mahabang kahoy sa gilid ng daan. Kinuha niya yon at mabilis na binali sa gitna. Nagkaroon ng matulis na dulo ang isang kahoy at yun ang naisipan niyang gamitin na sandata laban sa aswang. Hawak ang kahoy ay sumugod si Mayumi sa aswang. Walang ibang nasa isip niya kundi ang mailigtas si Jimmy sa aswang. Bitawan mo siya! Yumi! Mayumi, malis ka rito! Biglang nagulat ang aswang sa presensya ni Mayumi. Sumugod yun sa kanya, ngunit mabilis siyang umiwas at inundayan ito ng saksak sa tigiliran gamit ang kahoy. Nagliyab ang galit sa kanyang puso habang paulit-ulit niyang sinasaksak ang aswang hanggang sa tuluyan itong bumagsak sa lupa. Tumayo si Jimmy at lumapit kay Mayumi. Mayumi, salamat sa pagligtas mo ng buhay ko, ha? Walang anuman. Ayos ka lang ba? Hindi nga eh. Mukhang malalim tong sugat ko sa dibdib. Ang mabuti pa ihatid na lang kita sa bahay mo. Mahirap na, baka may makasalubong ka na namang aswang. Sige. Maraming salamat ulit. Inalalayan ni Mayumi si Jimmy sa paglalakad. Tila may kuryenteng dumaloy sa katawan ni Mayumi nang magdikit ang balat nila ni Jimmy. Pero hindi niya ipinahalata kay Jimmy na apektado siya sa pagkakadikit nila at umakto siya na parang wala lamang yon sa kanya. Pagdating nila sa bahay ni Jimmy ay umupo ito sa maliit na bangko. Itinuro ni Jimmy kay Mayumi kung nasaan ang first aid kit nito at agad yung kinuha ni Mayumi. Maingat na nilinis ni Mayumi ang sugat sa dibdib ni Jimmy. Grabe, hindi ko akalain na ang galing mo pala makipaglaban sa aswang. Para bang sanay na sanay ka na. Hindi ko rin alam kung paano ko nagawa yon. Siguro dahil gusto ko mailigtas ka kaya nagawa kong patayin yung aswang. Pero tanong lang, bakit mo ko iniligtas? Dahil ba sa... Huwag mong bigyan ng kahulugan yon, Jimmy. Huwag mong isipin na espesyal ka para sa akin kaya kita tinulungan. Kahit sino na nasa kalagayan mo ay ililigtas ko rin. Mabilis na tinapos ni Mayumi ang paglalagay ng gamot at benda sa sugat ni Jimmy at nagpaalam na siya. Muling nagpasalamat si Jimmy sa kanya. Nang makalabas na si Mayumi sa bahay ni Jimmy, ay doon niya naramdaman ang bigat sa kanyang puso. Pakiramdam niya, anumang sandali ay bibigay na siya at aamin na siya kay Jimmy sa totoo niyang nararamdaman para rito. Kaya sa gabing yon ay nangako siya sa kanyang sarili na iiwasan na niya si Jimmy. Bago pa siya traidorin ng sarili niyang nararamdaman para sa binata. Nagpatuloy si Mayumi sa paglalakad habang pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na dapat niya nang kalimutan ang pagmamahal niya kay Jimmy. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi magtatagal ay hindi niya na magagawang pigilan pa ang totoo niyang nararamdaman sa lalaking unang nagpatibok ng kanyang puso. Sa gabing iyon ay hindi magawang makatulog ni Mayumi. Patuloy siyang nakikipaglaban sa sarili niyang damdamin. Nahinto ang pag-iisip niya nang marinig niya ang nakakakilabot na sigawan mula sa labas. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana at halos huminto ang kanyang hininga nang makita niya ang kalunos-lunos na pangyayari sa Baryo Kamalig. Naroon ang mga aswang at inaatake ang mga tao kahit pa nasa loob ng bahay ang mga yon. May ilang nagtangkang pumasok at tumakas, ngunit walang nakaligtas sa mabilis na kilos ng mga aswang. Isinarado ni Mayumi ang bintana at lumayo roon. Nagtungo siya sa isang sulok ng kubo. Umupo siya roon habang yakap ang kanyang sarili. Magkakasunod na naglaglagan ang kanyang mga luha. Nais niyang tumulong. Nais niyang labanan ang mga aswang at iligtas ang mga taga-Baryo Kamalig. Ngunit bumalik ang takot niya
na baka kapag lumaban siya ay balingan ng mga aswang ang mga mahal niya sa buhay. Patawarin niyo ako. Hindi ko kayo pwedeng tulungan. Patawad. Pangpatuloy ang mga sigawan sa labas, ay patuloy na isiniksik ni Mayumi ang sarili sa isang sulok ng kanyang kubo. Tinakpan niya ang kanyang mga tenga upang kahit paano ay hindi niya marinig ang paghingi ng tulong ng mga tao sa labas. Mas naging matindi ang bawat sigaw ng mga nasasaktang tao, ngunit pinilit niyang isantabi ang lahat ng iyon. Nagising si Mayumi kinaumagahan na may bigat sa kanyang dibdib. Mahapdi ang kanyang mga mata mula sa magdamag na pagluha. Lumabas siya ng kubo at naglakad patungo sa bahay ni Venus upang alamin ang nangyari. Sa kanyang paglapit, nakita niya si Jimmy at Venus na nag-uusap sa labas. Bakas sa mukha ng dalawa ang lungkot at takot. "Oh, kumusta ka, Mayumi? Hindi ka ba inatake ng mga aswang sa kubo mo?" Hindi. Walang aswang na nagtangkang pumasok sa kubo ko. Friend, maraming namatay kagabi. Nakakalungkot na may mga batang nadamay. Napalunok si Mayumi nang marinig ang sinabi ni Venus. "Matagal na bang may ganoong pag-atake rito?" Oo, super tagal na talaga. Hindi na nga yata matatapos ang pag-atake ng mga aswang dito sa Baryo Kamalig eh. Nakakaloka na. Wala bang lumalaban sa mga aswang? Wala man lang bang sumubok tumayo para labanan sila? Wala, Jimmy. Lahat kami rito ay takot sa mga aswang. Lalo na't nasa paligid lang natin sila. Pugad ng mga aswang ang lugar na ito eh. Pero sana, kahit isa lang na tao rito ay magkaroon ng lakas ng loob na lumaban. Nagtama ang mga mata ni Mayumi at Venus. Ramdam ni Mayumi ang bigat ng mga salitang binitiwan ni Venus dahil alam niyang may ibig ipahiwatig ang kanyang kaibigan. Alam niyang siya ang tinutukoy nito na taong maaaring labanan ang mga aswang. Nakatitig si Venus sa kanya na parang may nais itong sabihin. Tila nagparinig ito ng mensahe sa kanya na siya lamang ang may kakayahang labanan ang kasamaan. Dahil sa labis na konsensya ay hindi niya nakinaya na magtagal pa roon. Kailangan ko na palang bumalik sa kubo ko. Marami pa akong gagawin. Hindi na siya naghintay ng sagot mula kina Jimmy at Venus. Mabilis siyang tumalikod pabalik sa kanyang kubo. Muling pumatak ang kanyang mga luha habang binabagtas ang daan pabalik sa kanyang kubo. Natakot si Mayumi dahil sigurado siya na hindi pa yon ang huling beses na magkakaroon ng matinding pag-atake ng mga aswang sa Baryo Kamalig. Hindi alam ni Mayumi kung magagawa pa ba niyang pigilan ang sarili niya na huwag makialam sa mga susunod pa na pag-atake. Pagdating ni Mayumi sa loob ng kanyang kubo, ay uminom siya ng tubig at umupo. Nagulat siya nang biglang pumasok si Venus at dire-diretsyong lumapit sa kanya. Ayumi, nandito ako para makiusap. Kailangan ka namin, friend. Kailangan ka ng mga taga-Baryo Kamalig. Ikaw lang ang may kakayahang labanan ng mga aswang na yun. Alam mong hindi na ako pwedeng bumalik sa pakikipaglaban sa mga aswang, Venus. Ayoko nang mapahamak ang mga mahal ko sa buhay. Okay lang sa akin kahit mapahamak ako. Kung maraming tao naman na maililigtas mo. Hindi ko hahayaan na mapahamak ka dahil kaibigan kita. Hindi mo ba naiintindihan? Oo, maaaring hindi ako mapatay ng mga aswang dahil sa mga anting-anting ko. Pero hindi ibig sabihin na walang mawawala sa akin. Paano kung kayo ang balikan ng mga halimaw na yun? Hindi ako makakapayag na merong mangyaring masama sa inyo ni Jimmy. Ano ka mo? Si Jimmy? Kasama si Jimmy? Oh, ang akala ko ba ay ako lang ang kaibigan mo? Aba, teka, sandali. Huwag mong sabihin na... Oo, Venus. Mahal ko na si Jimmy. Pero hindi ko kayang sabihin sa kanya. Hindi ko kayang ilagay siya sa panganib. Paano kung dahil sa akin mapahamak siya? Mayumi, hindi ka magiging masaya sa ganito. Mahal mo siya, pero itatago mo lang habang buhay? Naku, hindi tama yan.
Patuloy mo lang sasaktan ang sarili mo hanggat hindi mo inaamin na mahal mo siya. Mas mabuti nang masaktan ako kaysa mailagay ko kayo sa panganib. Hindi ko kaya ang ideya na may mawala pa sa buhay ko dahil lang sa desisyon kong lumaban. Pero paano naman ang mga tao rito, friend? Hindi mo ba naisip yun? Na kaya ka napunta rito ay dahil dinala ka rito ng tadhana kasi meron kang misyon na kailangan gawin dito sa Baryo Kamalig. Venus, hindi mo naiintindihan. Hindi ko na babalikan ang pagiging antingera. Tapos na ang yugto na yun sa buhay ko. Kung kailangan nyo ng proteksyon, humingi kayo ng tulong sa iba. Pasensya ka na, pero hindi ko na kayang bumalik sa ganung buhay. Matiim na tiningnan ni Venus si Mayumi. May hinanakit sa mga mata nito. Naintindihan ni Mayumi kung bakit ganon ang reaksyon ni Venus. Nang makalabas si Venus, ay isinarado niya ang pinto. Sa kabila ng naging pag-uusap nila ni Venus, ay nanatili pa rin ang desisyon ni Mayumi na huwag makialam sa pakikipaglaban sa mga aswang. Nang sumunod na gabi, ay muling nagkaroon ng pagsalakay ng mga aswang sa Baryo Kamalig. Muling naririnig ni Mayumi ang mga sigawan at paghingi ng saklolo ng mga tao. Pinilit niyang pigilan ang sarili na huwag tumulong, pero paulit-ulit niyang naririnig ang mga sinabi ni Venus sa huling pag-uusap nila. Napapitlag si Mayumi nang bigla na lamang nahulog ang kahon na pinaglalagyan ng kanyang mga anting-anting at kumalat ang mga yon sa sahig. Natigilan si Mayumi at napatingin sa mga anting-anting. Naramdaman niya ang isang matinding udyok sa kanyang puso na tila isang bulong na nagtulak sa kanya upang kumilos. Dahan-dahang dinampot ni Mayumi ang tatlo sa pinakamalalakas na anting-anting niya. Ang anting-anting laban sa dilim, ang pangontra sa kapangyarihan ng mga aswang, at ang nagbibigay ng lakas sa sino mang may suot noon. Isinuot niya ang mga yon at muli niyang naramdaman ang paggapang ng kakaibang lakas at proteksyon sa kanyang katawan. Kinuha ni Mayumi ang itak at buntot ng pagi na matagal niya nang hindi ginagamit. Buong tapang na lumabas siya ng kanyang kubo. Nang sandaling iyon, ay buo na ang loob niya na bumalik sa pagiging antingera upang labanan ang mga aswang. Nakita ni Mayumi ang ilang aswang na nagtangkang makapasok sa bahay. Hindi nagdalawang isip na sumugod si Mayumi. Sa unang aswang na lumapit sa kanya, ay mabilis niyang iniwasan ang matatalim nitong kuko at isang mabilis na taga ng itak ang pinakawalan niya na tumama sa leeg mismo ng aswang. Agad yung bumagsak sa lupa at nawalan ng buhay. Naging sunod-sunod ang paglapit ng iba pang mga aswang, ngunit isa-isa yung namatay at napaatras sa husay at tapang ni Mayumi. Sa bawat galaw niya, ay ipinakita niya ang kanyang kahusayan sa pakikipaglaban. Ang bawat galaw niya ay kalkulado at bawat pag-atake niya ay may isang aswang na bumabagsak at namamatay. Isa pang aswang ang sumugod mula sa kanan niya, ngunit mabilis yung sinalubong ni Mayumi ng kanyang itak na tumagos sa katawan nito. Hindi nagtagal, nagsimulang umatras ang mga natitirang aswang. Takot na takot ang mga yon kay Mayumi. Ang ilan ay hinabol pa ni Mayumi at sinubukan niyang patayin hanggang sa wala nang natirang aswang sa Baryo Kamalig. Nang matiyak ni Mayumi na wala ng aswang na natitira, ay nagmadali siyang bumalik sa kanyang kubo. Kasabay ng mabilis niyang mga hakbang ay ang kabog ng kanyang dibdib, hindi dahil sa takot para sa kanyang sarili, kundi dahil sa takot para sa mga taong mahal niya, sina Venus at Jimmy. Sa pagbabalik ni Mayumi sa kubo, ay isang malamig na kaba ang bumalot sa kanyang puso. Alam niya na hindi nalihim sa mga aswang ang kanyang lakas at kakayahan. Isang matinding takot ang bumalot sa kanya na baka isang araw, gaya ng nangyari noon sa kanyang pamilya, ay bumalik ang mga aswang at gawan ng masama ang mga taong malapit sa kanya. Patawarin niyo ako, Venus, Jimmy. Sana hindi sila gumanti sa inyo. Sana ako na lang ang harapin nila. At sa gabing yun, bagamat nanalo siya sa labanan, ay ramdam ni Mayumi ang takot para sa buhay ng dalawang tao na malapit sa kanyang puso. Hanggang sa isang desisyon ang biglang nabuo sa utak ni Mayumi. Nagdesisyon siya
na tuluyan ng lumayo kina Venus at Jimmy. Hindi niya na kayang ipagsapalaran ang kaligtasan ng mga ito. Mabilis siyang nag-impake ng kanyang mga gamit. Ilang piraso ng damit, ang kanyang itak, buntot ng pagi at lahat ng kanyang mga anting-anting. Matapos na mag-impake ay lumabas na siya ng kanyang kubo. Ngunit sa kanyang paglabas ng kubo ay nakita niya si Jimmy na nakatayo sa harap ng kubo na tila naghihintay ito roon. Jimmy, anong ginagawa mo rito? Gusto kitang makausap, Mayumi. Pero bakit parang aalis ka? Saan ka pupunta? Wala ka nang pakialam sa pupuntahan ko. Wala akong obligasyon na sabihin sa'yo kung saan ako pupunta dahil wala ka lang sa buhay ko. Mayumi, nakita kita kanina. Nakita ko kung paano mo harapin ang mga aswang. Grabe, napakahusay mo. Aral na aral ang mga galaw mo sa pakikipaglaban. Kaya hindi na ako naniniwala na nagagawa mo lang makipaglaban sa mga aswang dahil sa bugso ng iyong damdamin, Mayumi. Mayumi, umamin ka. Sino ka ban talaga? Napabuntong hininga si Mayumi. Sa pagkakataong yon, alam niyang wala na siyang magagawa kundi sabihin kay Jimmy ang katotohanan. Isa akong antingera, Jimmy. Ginagamit ko ang aking mga anting-anting para makipaglaban sa mga aswang. Pero matagal ko nang itinigil ang bagay na yon dahil napahamak ang pamilya ko. Sila ang binalikan ng mga aswang na kalaban ko. At ayoko nang mangyari ulit yun kaya lalayo na lang ako rito sa Baryo Kamalig. Ayoko may mangyaring masama kay Venus dahil siya na lang ang nag-iisang kaibigan na meron ako. Nagdesisyon na akong labanan ng mga aswang dito at nais kong isipin ang mga aswang na mag-isa ako sa buhay. Para kung meron man silang sasaktan, ako na lang at wala nang ibang madadamay. Hindi mo kailangan lumayo sa amin, Mayumi. Hindi ko kayang hindi ka nakikita sa araw-araw. Hindi mo ba naiintindihan ang mga sinabi ko? Kailangan kong lumayo, Jimmy. Lahat ng taong mahalaga sa akin ay napapahamak dahil sa pakikipaglaban ko sa mga aswang. Baka kapag nalaman ng mga aswang na kaibigan ko si Venus ay may gawin silang hindi maganda sa kanya. Kung mananatili ako, baka ikaw at si Venus ang pag-initan ng mga aswang. Ayokong maulit ang nangyari nun sa pamilya ko. Ayokong pati ikaw ay saktan nila ng dahil sa akin. Natigilan si Jimmy sa sinabi ni Mayumi. Napanganga ito. Doon lang napagtanto ni Mayumi ang kanyang nasabi at alam niyang wala ng paraan upang mabawi niya yon. Tama ba narinig ko, Mayumi? Hindi lang si Venus ang mahalaga sa buhay mo, kundi maging ako rin. Pakiusap. Huwag ka na magsinungaling sa akin. Kasi nahihirapan na akong alamin kung ano ba talaga ang totoong nararamdaman mo para sa akin. Ramdam ko na mahal mo ako, Mayumi. Pero iba ang ipinapakita mong pagtrato sa akin. Oo, Jimmy. Mahal kita. Pero mas pipiliin kong lumayo para protektahan ka. Mas mabuti nang hindi ako masaya, basta ligtas ka. Ganon. Hahayaan mo akong tulungan kang makipaglaban sa mga aswang. Kung talagang mahal mo ko, bakit hindi mo ko bigyan ng pagkakataong makipaglaban kasama mo? Mariin na umiling si Mayumi. Jimmy, kung talagang mahal mo ko, irerespeto mo ang gusto kong gawin at hahayaan mo ko sa desisyon ko. Mas magiging ligtas ka nang wala ako sa tabi mo. Tahimik na napatungo si Jimmy. Halatang mabigat ang kalooban, ngunit pinilit niya itong unawain. Ganon. Hahayaan na lang kita sa desisyon mo. Masaya na ako, Mayumi, na malaman ko na mahal mo rin ako. Paalam, Jimmy. Ipagdasal na lang nating dalawa na dumating ang panahon na maging maayos na ang lahat at hindi ko na kailangan lumayo sa'yo. Nagpatuloy sa paglalakad si Mayumi. Sa bawat hakbang niya palayo, ay ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib. Kung siya lang ang masusunod, nais niya na manatili na lamang sa tabi ni Jimmy. Pero alam niya na hindi pa yun maaari sa panahon na yun. Tiniis ni Mayumi ang sakit at nagtungo siya sa kagubatan upang doon na manirahan. Malayo kay Venus at malayo kay Jimmy, ang lalaking kanyang minamahal. Sa gitna ng kagubatan ay natagpuan ni Mayumi ang isang kuweba. Bagamat hindi yun kasing komportable ng dati niyang kubo, ay pinili pa rin niyang doon muna manirahan
at manatiling malayo sa mga taong mahalaga sa kanya upang hindi madamay ang mga ito sa laban niya kontra sa mga aswang. Tuwing gabi ay bumabalik si Mayumi sa Baryo Kamalig upang magbantay mula sa mga posibleng pagsalakay ng mga aswang. Tuluyan niya nang niyakap muli ang pagiging antingera na nakikipaglaban sa mga aswang. Isang gabi, napansin ni Mayumi na payapa ang Baryo Kamalig, kaya nagdesisyon na siyang bumalik sa loob ng kuweba. Habang naglalakad siya sa madilim na kagubatan, ay naramdaman niya na may tila sumusunod sa kanya. Mabilis niyang hinugot ang kanyang itak at tumago sa likod ng isang malaking puno. Narinig ni Mayumi ang unti-unting paglapit ng yabag sa kanyang pinagtataguan. Inihanda niya ang kanyang sarili. Nang malapit na ang mga yabag, ay mabilis siyang lumabas sa likod ng puno at itinutok ang itak sa leeg ng nilalang. Huwag kang kikilos! Papatayin talaga kita! Friend, ano ka ba? Ako to, friend, si Venus. Ang maganda mong kaibigan. Naku, huwag mo akong papatayin, please. Ayoko pa mamatay. Virgin pa ako. Mabilis na inalis ni Mayumi ang itak sa leeg ni Venus. Ha? Venus? Anong ginagawa mo rito? Bakit mo ako sinusundan? Ano ba yan? Natakot ako. Kala ko katapusan ko na. Kasi mangyaring nakita kita kanina sa Baryo Kamalig. Kaya sinundan kita kasi gusto ko malaman kung saan ka nakatira ngayon. Nag-aalala kasi kami ni Jimmy sa'yo, Mayumi. Hindi mo na dapat ako sinundan, Venus. Umalis na nga ako sa Baryo Kamalig para makalayo sa inyo ni Jimmy, di ba? Bumalik ka na sa bahay mo. Umalis ka na, Venus. Hindi ako aalis, Mayumi. Saka, nagdala ko ng mga pagkain para sa'yo. Alam kong hindi sapat ang mga nakukuha mong pagkain dito sa gubat, kaya alam kong kailangan mo mga ito. Tingnan mo nga ang sarili mo, oh. Ang payat-payat mo na. Saka ba nakatira dito? Napabuntong hininga si Mayumi. Alam niya na hindi siya titigilan ni Venus hanggat hindi niya ito dinadala sa kanyang tirahan sa gubat. Wala siyang magawa kundi isama si Venus patungo sa kuweba. Tahimik silang naglakad habang si Venus naman ay palinga-linga sa masukal na daanan. Nang makarating sila sa kuweba, ay tahimik na tumingin si Venus sa paligid. Friend, paano mo natitiis na manirahan sa ganitong klase ng lugar? Nakakaawa naman ang kalagayan mo dito. Para kang daga. Ayos na sa akin ito. Kaysa malaman ng mga aswang kung sino-sino ang mga taong mahalaga sa akin. Mas pipiliin ko ng mag-isa dito. Gusto kong isipin ng mga aswang na wala akong mahal sa buhay at wala silang maaaring gantihan. Pero si Jimmy, palagi kanyang hinahanap, Mayumi. Halos araw-araw tinatanong niya ako kung may alam ako kung nasaan ka. Hindi siya tumitigil sa pag-aalala at paghahanap sa'yo. Venus, makikiusap ako sa'yo. Huwag mo sabihin kay Jimmy kung nasaan ako. Mas mabuti nang hindi niya alam. Umamin na kasi ako sa kanya na mahal ko siya, kaya sigurado ako na mas lalong titindi ang kagustuhan niyang malaman kung nasaan ako. OMG! Talaga ba? Umamin ka na kay Jimmy? Pero friend, naaawa pa rin ako para kay Jimmy. Kaya pala ganun na lamang kagustuhan niyang malaman kung nasan ka. Kasi alam na niyang mahal mo siya. Alam kong nasasaktan siya kasi hindi niya ako maaaring makasama. Pero alam ko rin na sa bawat araw na kasama ko siya, ay mas lalo lang siyang mapapahamak. Kung may bagay man akong natutunan sa pagiging isang antingera, yun ay ang lahat ng kapangyarihan ay may kapalit. At ang kapalit ng pagiging antingera ko ay ang paglayo sa mga taong mahal ko. Pero Mayumi, hindi ba't ang bawat tao ay may karapatang sumaya? At tao ka rin, kaya may karapatang ka rin maging masaya kasama si Jimmy. Mas mabuti nang isuko ko ang sarili kong kaligayahan kapalit ng kaligtasan niyo ni Jimmy. Hindi ko kayang makita si Jimmy o ikaw na mapahamak dahil lang sa pakikipaglaban ko sa mga aswang. Mas pipiliin kong maging mag-isa kaysa mawala kayo sa buhay ko. Okay, sige. Naiintindihan ko na. Kung yan ang desisyon mo, Mayumi, rerespetuhin ko yan. Pangako, hindi ko sasabihin kay Jimmy kung nasaan ka. Pero sana, tandaan mo ha, na hindi ka nag-iisa. Nandito kami ni Jimmy para sa'yo kahit na ano pang mangyari. Salamat, Venus. Sa ngayon,
Ito lang ang paraan para maprotektahan ko kayo. Sapat na sa akin ang malaman na ligtas kayo. Kahit pa kailangan ko isakripisyo ang sarili kong kaligayahan. Alam mo, isa ka talagang tunay na bayani, Mayumi. Sobra ako napaproud sa'yo kasi kaya mong isakripisyo ang sarili mong kaligayahan para sa mga taong mahal mo. Masaya ako na naging friendship kita. Ano ba yan? Para tuloy naiiyak ako ngayon. Oy, huwag kang umiyak. Ang pangit mo kapag umiiyak ka, di ba? Loka ka. Nilait mo pa talaga akong bruha ka. Nagyakapan sila ng maigpit. Sa yakap na yun ni Venus ay naramdaman niya ang pag-asa na darating din ang araw na hindi niya na kailangan lumayo sa mga taong malapit sa kanyang puso. Pero habang hindi pa yun nangyayari, ay kailangan niya muna magtiis sa kalungkutan ng pag-iisa. Simula noon ay naging madalas ang pagdalaw ni Venus kay Mayumi sa kuweba. Dumadalaw si Venus kay Mayumi sa kuweba at palagi itong may dalang pagkain para sa kanya. Isang hapon, dumalaw si Venus kay Mayumi sa kuweba at gaya ng dati ay may dala itong pagkain para sa kanya. Friend, kumusta ka na? Lagpas ka na pala ng 1 week dito, no? Kahit paano, nasasanay na rin ako. Pero sana, matapos na rin ang laban kong ito para sarili ko naman ang mapagtuunan ko ng pansin. Wish ko lang, friend. Pero alam mo, Mayumi, napapansin mo ba? Simula nang umalis ka sa kubo mo, parang tumigil na mga pag-atake ng mga aswang sa baryo. Baka naman, pwede ka nang bumalik sa baryo. Baka natakot na sila sa'yo kasi nakita nila kung paano ka nakipag-fight sa kanila. Napansin ko rin yan, Venus. Pero ayoko maging kampante. Alam kong hindi basta titigil ang mga aswang, lalo na kung alam nilang may antingera na lumalaban sa kanila. May pakiramdam akong naghahanda lamang sila at nagbabalak ng mas malaking pag-atake. Kaya't hindi ko pa kayang bumalik sa Baryo Kamalig hanggat hindi ko nasisiguro ang kaligtasan ng lahat. Sa bagay, may point ka rin naman. Pero kung sakaling kailanganin mo kami, Jamie, ha? Nandito lang kami, huwag mong kalimutan yon. Huwag mong isipin na mag-isa ka sa laban na ito. Salamat, Venus. Alam kong nandyan ka palagi para sa akin. Pero yung pagdalaw mo sa akin dito at pagdadala ng pagkain ay napakalaking bagay na para sa akin. Si Jimmy pala, kumusta siya? Ayon, palaging nagtatanong sa akin kung alam ko ba kung nasaan ka. Pero syempre, hindi ko sinasabi sa kanya na nandito ka sa kuweba. Basta, huwag mo sasabihin sa kanya kung nasan ako. Oo naman, no. Nag-promise ako sa iyo eh. O siya, aalis na ako. Baka abutan pa ako ng dilim sa daan. Mahirap na. O sige, mag-iingat ka ha, Venus. Maraming salamat ulit. Maswerte talaga ako dahil nagkaroon ako ng kaibigan na katulad mo. At sa bawat pagdalaw mo, mas lumalakas ang loob ko na labanan pa ang mga aswang. Natapusin ang sumpa ng baryo natin. Sana nga matapos na rin ito para naman matutukan ko ang buhay na nais ko. Hindi yung laging may takot sa dilim. Isang maigpit na yakap ang iniwan ni Venus kay Mayumi bago ito tuluyang umalis. Sa puso ni Mayumi ay patuloy siyang nagdarasal na sana ay makamit na ng Baryo Kamalig ang kapayapaan na nararapat para rito. Hindi lamang para sa kanila, kundi para na rin sa mga susunod na henerasyon na hindi na kailangan matakot tuwing kakagat ang dilim. Isang umaga, muling nagpunta si Venus sa kuwebang pinagtataguan ni Mayumi. Meron itong dalang pagkain at mga prutas para sa kanya. Habang nagpapasalamat si Mayumi, ay napansin niyang tila balisa si Venus. Nagdulot yon ng kaba sa kanya. Venus, ayos ka lang ba? May nangyari bang hindi maganda sa Baryo Kamalig? Wala naman, Mayumi. Pero may kasalanan kasi ako sa iyo eh. Sana mapatawad mo ko, friend. Kasalanan? Anong kasalanan? Ano kasi eh, hindi lang ako nagpunta ngayon dito. Meron akong kasamang iba. Bago pa man makapagsalita si Mayumi, ay pumasok na sa kuweba si Jimmy. Bakas sa mukha nito ang pagkasabik. Mabilis na lumapit ang lalaki kay Mayumi at binigyan siya nito ng isang mahigpit na yakap.
Jimmy! Salamat sa Diyos dahil ligtas ka, Mayumi. Gabi-gabi ako nag-aalala sa'yo kasi hindi ko alam kung nasan ka eh. Mayumi, sorry na talaga. Kasi naman nahuli ako ni Jimmy na lumabas sa gubat. Tapos kinulit niya ako kung anong ginagawa ko rito. Ayaw niya akong tigilan hanggang sa sinabi ko na sa kanya ang totoo. Kung galit ka sa akin, pwede mo akong ipain sa mga aswang. Sige, carry lang. Hindi ako magagalit sa'yo. Hindi agad nakapagsalita si Mayumi. Kahit tapos na siyang yakapin ni Jimmy, ay hindi pa rin siya makapaniwala na nasa harapan niya ang lalaking itinitibok ng kanyang puso. Mayumi, hindi mo na kailangan magtago pa rito. Hindi na umaatake ang mga aswang sa Baryo Kamalig. Maaari ka nang bumalik doon at mabuhay ng normal. Kailanman ay hindi ako mabubuhay ng normal hanggat isa kong antingera, Jimmy. Pero sana, hindi ka na nagtungo pa rito. Hindi natin alam kung may mga aswang na nagmamasid sa inyo. Wala akong pakialam. Kaya kong ipagtanggol ang aking sarili. Ikaw ang inaalala ko kasi wala kang kasama rito. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Bumalik ka na sa baryo. Hindi pa ako maaaring bumalik. Malakas ang pakiramdam ko na merong binabalak ang mga aswang kaya nananahimik sila ngayon. Huwag kang mag-alala dahil darating din ang araw na magkakasama tayong dalawa. Sa ngayon, magtiis muna tayo. Ang kaligtasan niyo ni Venus at ng mga tao sa Baryo Kamalig ang iniisip ko sa ngayon. Muling niyakap ni Jimmy si Mayumi. May sayang naramdaman si Mayumi sa kanyang puso. Pero sa likod ng kasiyahan na yon ay merong takot. Takot dahil hindi niya alam kung ano ang magiging epekto ng pagkakaalam ni Jimmy kung saan siya nagtatago. Pagsapit ng gabi ay naghanda na si Mayumi upang muling magtungo sa Baryo Kamalig. Matapos niyang isuot ang mga anting-anting na kailangan niya, ay lumabas siya ng kuweba na dala ang buntot ng pagi at itak. Ngunit sa paglabas niya ay may kakaiba siyang naramdaman sa paligid. Naalerto siya dahil alam niyang may mga aswang na nagtatago sa kung saan. Amoy na amoy ko kayo! Lumabas kayo! Pagsabi nun ni Mayumi ay sabay-sabay na lumabas ang mga aswang. Kahit madami ang mga yon, ay hindi nagpakita ng kahit na kaunting takot si Mayumi. Sabay-sabay na sumugod ang mga aswang kay Mayumi. Malakas siyang sumigaw at agad niyang inasinta ang mga aswang na unang lumapit sa kanya. Sinaksak niya yun ng itak sa leeg. Ginamit niya ang buntot ng pagi upang latayan ang iba pang mga aswang. Sa bawat saksak at taga ni Mayumi ng itak ay sinisiguro niya na merong aswang na babagsak. Puno na ng dugo ang buong katawan niya sa dami ng aswang na kanyang napatumba. May ilan na tumakas na lang at tila natakot sa husay sa pakikipaglaban na ipinamalas ni Mayumi. Ilang minuto lamang ang lumipas ay wala ng aswang sa paligid ni Mayumi. Habol niya ang kanyang paghinga at isang katanungan ang agad na pumasok sa kanyang utak. At yun ay kung paano nalaman ng mga aswang kung saan siya nagtatago. Nagtungo si Mayumi sa isang sapa na malapit sa kuweba at doon ay naglinis siya ng katawan. Habang inaalis niya ang dugo ng mga aswang sa muka, ay bigla siyang natigilan at napaisip. Isang hinala ang pumasok sa utak niya at sa tingin niya ay alam niya na ang sagot sa tanong kung bakit nalaman ng mga aswang ang kinaroroonan niya. Hindi na nagsayang ng oras si Mayumi. Kinabukasan ng umaga ay nagtungo siya sa bahay ni Venus upang bigyan ng babala ang kanyang kaibigan. Friend, anong ginagawa mo rito? Aba, maaga ka ngayon ha? Ano nangyari? Venus, nandito ako para magbigay ng babala tungkol kay Jimmy. Ano ka mo kay Jimmy? Ay bakit? Anong ginawa niya? Malakas ang kutob ko na isa siyang aswang. Sa tingin ko, espiya siya ng mga aswang sa baryo. Nako friend ha, mabigat na paratang yan. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Parang imposible naman yata. Kilala ko si Jimmy. Hindi siya ganong klase ng tao. Alam kong mahirap paniwalaan, pero pakinggan mo ko. Kagabi, umatake ang mga aswang sa kuweba ko.
Napakarami nila at alam ko may nagbigay ng impormasyon sa kanila tungkol sa kinaroroonan ko. Hindi ba't kahapon ng umaga dinala mo si Jimmy sa kuweba? Nalaman lang ng mga aswang kung nasaan ako nang malaman ni Jimmy na sa kuwebang yun ako nagtatago. Ako, hindi ko alam sasabihin ko, Mayumi. Naguguluhan ako. Hindi ko maisip na magagawa ni Jimmy ang ganon. Ayokong mapahamak ka. Hindi ko sinasabing iwasan mo siya kasi baka makahalata siya na alam mo na kung ano talaga siya. Ang gusto ko ay handa ka kung sakaling totoo ang hinala ko. Matapos na mabigyan ni Mayumi ng babala si Venus, ay hindi na siya nagtagal paroon. Bumalik na siya sa kuweba at inihanda niya ang kanyang sarili dahil ramdam niya na haharap siya sa isang matinding laban anumang oras. Masakit para sa kanya kung sakaling totoo ang hinala niya, pero kapag napatunayan niyang isang aswang nga si Jimmy, ay hindi siya magdadalawang isip na paslangin ito kahit pa meron siyang nararamdaman para dito. Pagsapit ng gabi, muling naghanda si Mayumi sa pagtungo niya sa Baryo Kamalig upang magbantay. Sa paglabas niya ng kuweba ay nagulat siya dahil nakita niya si Jimmy na patakbong lumalapit sa kanya. Pawisan ito at habol ang paghinga nang makalapit kay Mayumi. Anong ginagawa mo rito, Jimmy? Mayumi, may kailangan kang malaman. Si Venus, Mayumi, isa siyang aswang. Nakita ko mismo na nag-anyong aswang siya at nakita niya ako. Sigurado ako na anumang oras ay darating siya dahil alam niya na sasabihin ko sa iyo ang sekreto niya. Ang akala mo ba maluloko mo pa ako? Nung ibig mo sabihin? Alam ko na ikaw ang tunay na aswang at hindi si Venus. Ikaw ang nagsabi sa mga aswang ko saan ako nagtatago. Bago pa man makapagsalita si Jimmy, ay biglang dumating si Venus. Agad itong lumapit kay Mayumi at takot na yumakap. Huwag kang maniniwala sa kanya, friend, kahit anong sabihin ni Jimmy. Lahat ng sinasabi niya ay kasinungalingan. Nahuli ko siyang nag-anyong aswang. Tama ka nga, Mayumi, tama ka. Aswang nga yung hayop na yan. Sinungaling ka, Venus. Huwag mo nang linlangin si Mayumi. Tapos na ang pagpapanggap mo. Tama na, Jimmy! Kung inaakala mo na maniniwala ako sa'yo, nagkakamali ka. Mas matagal ko naging kaibigan si Venus at mas nagtitiwala ako sa kanya kaysa sa'yo. Naramdaman ni Mayumi na haharap siya sa isang matinding laban sa gabing yun at kailangan niyang protektahan si Venus. Hinubad niya ang isa niyang anting-anting at humarap siya kay Venus. Venus, isuot mo to. Proteksyon mo to laban sa mga aswang. Ano? Hindi ko na kailangan yan, Mayumi. Kailangan mo tong isuot para sigurado ako na hindi ka masasaktan ni Jimmy. Hindi na talaga kailangan, Mayumi. Kaya ko ipagtanggol ang sarili ko. Naging mapilit si Mayumi. Siya na mismo ang nagsuot ng anting-anting sa leeg ni Venus. Nagulat siya nang biglang sumigaw si Venus. Napahiga ito sa lupa at kumisay na akala mo ay sinisilaban. Kitang-kita ni Mayumi at Jimmy ang pagbabago ng anyo ni Venus. Unti-unting lumitaw ang pagiging aswang ni Venus hanggang sa tuluyan na yung naging aswang nang hilakbot si Mayumi sa kanyang nasaksihan. Tumayo si Venus at inalis ang anting-anting sa leeg. Nakakaloko itong ngumiti sa kanya. Venus, anong ibig sabihin nito? Bakit, friend? Hindi pa ba malinaw sa iyo ngayon? Isa ako sa mga aswang na nagtatago sa baryo. Ang buong pagpapanggap na ito, ginawa ko lang para aliwin ang aking sarili. Pinaglaruan lang kita, Mayumi. Pinaglaruan ko ang emosyon mo at nagtagumpay naman ako. Ha? Pero magkaibigan tayo. Ikaw lang ang nag-iisip na magkaibigan tayo. Sinadya kong paatakihin ng mga aswang dito sa kuweba matapos magtungo rito si Jimmy. Ginawa ko yon para sa kanya mapunta ang lahat ng hinala mo. Ang saya kaya ng ginawa ko. Pinaglaruan at niloko kita. At ikaw naman ito, uto-uto na naniwala. Itinuring kitang kaibigan, Venus. Walang iya ka! Kaya nga mas masaya, hindi ba? Mas masarap linlangin ang mga taong labis na nagtitiwala sa'yo.
Hindi napigilan ni Mayumi ang kanyang luha. Tumayo siya ng matuwid. Hawak ang kanyang itak at ang buntot ng pagi. Kung ganun, ngayon ko ipapakita sa'yo kung ano ang kayang gawin ng isang tunay na antingerang kagaya ko! Akala mo ba kaya mo ko? Sisirain ko yung mukha mo kasi dapat ay ako lang ang maganda sa baryo Kamalig. Anting-anting lang ang meron ka. Pero kapag wala yan, sino ka ba, Mayumi? Biglang lumitaw ang malalaking pakpak ni Venus. Nagsimula itong lumipad, paikot-ikot sa ere. O ano? Anong say mo sa pasabog ko na ito, ha? Ganon. Lumilipad ang beauty ko, Mayumi. Sumugod si Venus kay Mayumi habang ang mga kuko nitong kumikinang-kinang ay nakatutok kay Mayumi. Mabilis na umilag si Mayumi at tinaga si Venus pero hindi tinamaan ng itak ang baklang aswang. Lumapit si Jimmy kay Mayumi at kinuha nito ang itak mula sa kanya. Matiim nitong tiningnan si Venus na sa oras na yon ay nakatapak na sa lupa. Muling sumugod si Venus gamit ang matutulis nitong mga kuko pero naiwasan lamang yon ni Mayumi at isang malakas na hampas ng buntot ng pagi ang tumama sa mukha nito. Sinamantala ni Jimmy ang pagkakataon na yon at inatake nito si Venus gamit ang itak. Sinaksak nito si Venus sa tagiliran, napasigaw si Venus sa sakit at itinulak nito si Jimmy ng malakas na naging dahilan para mapaupo si Jimmy sa lupa. Agad na kinuha ni Mayumi ang itak kay Jimmy at sumugod siya kay Venus. Sinalubong niya si Venus ng galit na galit. Nang malapit na si Mayumi kay Venus, ay lumuhod siya at itinarak ang itak sa tiyan nito. Matapos yun, ay tumayo siya at ipinalupot niya ang buntot ng pagi sa leeg nito. Itinaas ni Mayumi ang itak at ibinaon yun sa dibdib ng aswang. Sa tapat ng puso nito, isinaksak yun. Nang huguti niya yon, ay dumaloy ang dugo sa dibdib ni Venus. Bumagsak si Venus sa lupa at unti-unting nawalan ng buhay. Lumuhod si Mayumi sa tabi ni Venus at isinara ang mga mata nito at ibinigay ang respeto sa dating kaibigan na minsang naging bahagi ng kanyang buhay. Lumapit si Jimmy sa kanya at tinulungan siya nitong tumayo. Umiiyak na yumakap si Mayumi kay Jimmy. Hindi ko siya gustong patayin, Jimmy. Pero kailangan kong gawin yon. Kahit paano ay naramdaman ko na naging totoong kaibigan siya sa akin. Inawa mo lang ang tama, Mayumi. Hindi mo kailangan sisihin ang sarili mo. At sa tingin ko, ito na ang tamang panahon para magsama tayo, Mayumi. Magkasama nating lalabanan ng mga aswang sa baryo Kamalig. Hindi mo na kailangan gawin to na mag-isa. Pero Jimmy, ayokong mapahamak ka. Para sa iyo rin naman, handa ako mapahamak. Bukas ang loob kong magsanay sa paggamit ng mga anting-anting mo. Hindi ka na nag-iisa ngayon. Kasama mo na ako sa lahat na magiging laban mo, Mayumi. Napuno ng kasiyahan ang puso ni Mayumi sa sinabi ni Jimmy. Lubos na niyang naunawaan kung bakit sila pinagtagpo ni Jimmy at yun ay upang ipaalam sa kanya na hindi niya kailangan mag-isa sa laban. Sa kabila ng madilim na paligid, naramdaman ni Mayumi ang liwanag ng pag-asa. Magkahawak kamay silang naglakad pabalik sa baryo, dala ang pangakong ipagtatanggol ito laban sa mga aswang. Sa pagtatapos ng gabing yon, ay sumibol sa puso ni Mayumi ang isang bagong simula. Alam ni Mayumi na hindi pa tapos ang pakikipaglaban niya sa mga aswang, pero sa pagkakataon na yon ay kasama na niya si Jimmy. At malaki ang tiwala ni Mayumi na kaya niyang harapin at pagtagumpayan ang lahat ng laban at pagsubok dahil nasa tabi na niya ang pinakamamahal niyang lalaki. At yun ay walang iba kundi si Jimmy. Dinama ni Mayumi